الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله ثم الحمد لله الذي جعل رمضان رحمة للمسلمين وجعل صيامهم وقيامهم مغفرة لذنوبهم وجعل ليلة القدر رفعة لدرجاتهم يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الإسلام أوصي نفسي أولا ثم إياكم بتقوى الله عز وجل لقد فاز المتقون إن الله سبحانه وتعالى يقول في محكم كتابه وهو القرآن المنزل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa dakilang lumikha. Annahu ja'ala Ramadan rahmatan lil muslimin, sapagkat ginawa niya, itinakda niya ang buwan ng Ramadan bilang awa at habag sa lahat ng mga Muslim. Wa ja'ala siyamahum wa qiyamahum magfiratan lidhunubihim, at itinakda at ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-aayuno dito at pagsagawa ng mga dasal sa gabi, magfiratan lidhunubihim, upang sila ay patawarin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ja'ala laylatal qadri rif'atan lidarajatihim yawmaddin, at itinakda niya ang Laylatul Qadr, ang Laylatul Qadr na kung saan mas mainam kaysa 1,000 buwan, subhanallahi wa bihamdi, upang madagdagan ang gantimpala ng sangkatauhan sa araw ng paghuhukom. Asyhadu an la ilaha illallah, ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban sa Allah. Wahdahu la syarika la, siya ay nag-iisa, wala siyang katambal. Walam yakul lahu kufuwan ahad, at walang makakagaya sa kanya. Wala siyang kahalintulad kahit maliit na bagay. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, at ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan, ang kahuli-huliang sugo ng dakilang lumikha. Wala nabiyun ya'ti ba'dahu, at wala ng propeta, wala ng sugo ang susunod pa sa kanya. Mga minamahal na mga kapatid sa pananampalatayang ito, pinapayuhan ko ang aking sarili, maging kayo na magkaroon tayo ng tunay na takot sa Allah, takot na may katapatan, takot na hindi lamang sa buwan ng Ramadan, sapagkat ang Diyos ng Ramadan at ang Diyos ng hindi Ramadan ay iisa lamang. Sabi ng Allah sa Quran, Ya ayyuhallazina amanu. So if we are claiming that we believe in Allah, so therefore, kung tayo'y kiniklaim natin, inaangkin natin na tayo ay mananampalataya, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay tinawag niya tayong lahat. Ang sabi niya, o kayong mga mananampalataya, magkaroon ng tunay na takot sa Allah, ng tunay na pagkatakot, at huwag hahayaan na kayo ay bawian ng buhay, maliban na lamang kung kayo ay sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang kautusan. Na ang ibig sabihin nito, mga kapatid, habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito, isagawa natin ang ibada sapagkat ito ay
tanda ng ating takot sa Kanya at hindi lamang sa araw ng tinatawag na buwan ng Ramadan. Alhamdulillah, naskurullah al-azim. Tayo'y magpasalamat sa Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat umabot tayo sa araw na ito na kung saan ito ay ang mga Muslim ay nagbunyi sapagkat ipinagdiriwang ang Eid, ipinagdiriwang ang kasiyahan. Ito ay punong-puno ng kasiyahan. Kasiyahan sapagkat naging ganap ang pag-aayuno. Tapos na ang salatut tarawih, tapos na ang salatut tahajjud, tapos na ang mga gawain ito sapagkat ito ay isinasagawa sa buwan ng Ramadan. Sa araw na ito ay punong-puno ng kasiyahan dahil ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mga mananampalataya, dalawang kasiyahan ang ibinigay sa kanya ng Allah. Ang unang kasiyahan ay kasiyahan sa oras na siya ay mag-iftar o sa araw ng Eid at ang araw na kung saan siya ay makakamtan niya ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala at makita niya ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, alhamdulillah, subalit ang kasiyahang ito ay hindi ang tunay na kasiyahan. Wallahi, na'am, uwafiqu anna hadha al-yawm, ako'y naniniwala ng araw na ito ay araw ng kasiyahan, subalit hindi po ito ang ganap na kasiyahan. Sapagkat ang tunay na kasiyahan, mga kapatid, ay ang tanggapin natin ang ating mga gawain sa araw ng paghuhukom. Tanggapin natin ang aklat ng ating mga gawa sa pamamagitan ng ating kanang kamay. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Sa araw na ito ay para tayong nagtapos sa ating pag-aaral. Maaring tanggapin natin ng diploma, maaring nating tanggapin ang mga marka na magkakaiba. Sa mga nagpunyagi ay mataas ang marka at sa mga nagtutulog-tulugan ay maaring makakuha ng kunting gantimpala mula sa Allah. Ngunit ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, ang sino mang makatanggap ng kanyang diploma, ang sino mang makatanggap ng kanyang aklat ng gawa sa pamamagitan ng kanyang kanang kamay, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, magiging madali lamang ang pagkwenta ng lahat ng kanyang mga gawain. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, at doon siya ay babalik sa kanyang pamilya na siya ay natutuwa ng tunay na tuwa. Sapagkat ito'y tanda na ikaw ay makakapasok sa paraiso ng Allah. Ikhwani fil Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang tunay na tagumpay ay wala po sa yaman. Ang tunay na tagumpay ay wala sa magandang bahay. Ang tunay na tagumpay ay wala sa posisyon. Ang tunay na tagumpay ang makamit mo ang paraiso ng Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat kanyang sinabi, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Ang sino mang mailigtas niya ang kanyang sarili sa nag-aapoy, naglalagablab na apoy ng impyerno, katotohanan siya'y makakapasok sa paraiso. Siya ang tunay na matagumpay. Mga kapatid, sa simula ng matanggap natin ang ating mga aklat ng gawa sa kanang kamay, nagtanda na tayo'y papasok ng paraiso. At ito na ang tunay na kasiyahan at ito na ang tunay na tagumpay. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, pasalamatan natin ng dakilang lumikha. Wallahi, ito ay biyaya sa atin ng Allah na tayo ay naging Muslim. Tayo ay may pananampalataya.
katotohanan, pagsisisihan ng mga taong hindi naging Muslim kung bakit hindi siya naging Muslim sa mundong ito. Ang sabi ng Allah sa Quran, Rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Sa araw ng paghukom, sasabihin ng mga taong mga kufar, mga taong tumiwalag, mga taong sumuway sa Allah subhanahu wa ta'ala, sana ako ay naging Muslim nung ako ay nasa ibabaw ng mundo. Alhamdulillah, ito'y biyaya ng Allah sa atin. At hindi ito parusa ng Allah sa atin. Ang pag-aayuno ay punong-puno ng pagtitimpi, punong-puno ng paggagawa ng kabutihan. Hindi po ito pahirap sa atin, bagkus ito ay biyaya sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, magpasalamat tayo sa Allah. Walimadha ya ikhwani, liannana mazilna fi qaidil haya. Magpasalamat tayo sa Allah sapagkat inabot natin ang araw na ito at tayo'y buhay pa. Subhanallah wa bihamdi. Minsan ang isang mayaman, nakita niya ang mahirap at sinabi niya sa kanyang sarili, Ya Allah, alhamdulillah sapagkat ako'y mayaman at ako ay hindi mahirap. Alam po natin ang pagkakaiba ng mayaman at mahirap. Ang mayaman ay nakatira sa magandang bahay, komportable sa kanyang buhay, ngunit habang ang mahirap ay talagang naghihirap. Ngunit alam niyo po ba na ang mahirap, siya rin ay nagpasalamat nung makita niya ang may sakit. Nang sinabi niya, alhamdulillah, at tayo din ay sinasabi natin ito, na alhamdulillah, ya Allah, ibigay mo na sa akin ang lahat ng pagsubok, wag lang ako ay magkasakit. Siya ay nagpasalamat nang makita niya ang taong may sakit. Ngunit mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang taong may sakit, nang makita niya ang nakalatay na wala ng buhay, ang sabi niya sa kanyang sarili, Ya Allah, kung bibigyan mo lang ako ng pagkakataon na ako ay gumaling, Ya Allah, ako'y magdadasal. Subalit maraming mga tao ang nangako sa Allah, ngunit ang pangakong ito ay napako. Nung siya ay gumaling, hindi man lang niya napasalamatan ang dakilang lumikha. Nung makita niya ang taong patay, sinabi niya sa sarili niya, Ya Allah, sana hindi muna ako ang mamamatay. Mga kapatid, subhanallah wa bihamdi, yung taong namatay, may pagkakataon pa ba siyang humiling sa Allah subhanahu wa ta'ala? May pagkakataon pa ba siyang sabihin, Ya Allah, salamat? Wallahi, summa wallahi ya ikhwani, mazilna fi qaidil haya. Pasalamatan natin dahil buhay pa tayo. At ang buhay na ito gamitin natin sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. At huwag nating hintayin na nakalatay tayo sapagkat pag dumating ang panahon na yaon, wallahi makikiusap tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala kung hanggat maari. Alam niyo po ba na ang halos lahat, 99% ng namamatay ay maraming unfinished concern sa mundong ito. May mga taong namamatay, naninanais pa niya na magkaroon ng magandang bahay, pero dahil siya'y namatay, hindi niya na naituloy ito. Maraming mga taong gustong magkasasakyan, pero dahil inabutan ng kamatayan, hindi niya na nakuha ito. Maraming mga taong gustong makapagtapos ng pag-aaral, subalit hindi na itinakda sa kanya ng Allah dahil umabot na ang kanyang kamatayan. Mga kapatid, ito ba kung bibigyan siya ng chance ng Allah subhanahu wa ta'ala na bumalik sa mundo, ipapakausap niya ba sa Allah na, Ya Allah, ibalik mo ako sa mundo upang tapusin ang aking bahay? Ya Allah, ibalik mo ako sa mundo upang makapag-aral at makapagtapos ng pag-aaral. Wallahi, hindi yan ang pakiusap ng taong namatay. Ngunit ang pakiusap ng taong namatay, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, take note on this one, brothers and sisters, because we're still alive, and dalawang bagay ang hihingin natin sa Allah habang tayo'y nakalatay sa ating higaan na wala ng hininga. Ang sabi ng Allah sa Quran, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Take note on this one.
Gastusin nyo ang rizki, ang biyaya na ibinigay sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala nang hindi pa umabot ang iyong kamatayan. So parang sinasabi natin ngayon na we're still alive and we still have a chance. Marami tayong tsansa na gawin ang ipinag-uutos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Take note, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Gastusin nyo, igugol nyo ang rizki na ibinigay ko sa inyo, ang biyaya na ibinigay ko sa inyo. Bilangin natin ang biyaya ng Allah. Ang iyong paningin ay biyaya sa iyo ng Allah at hindi mo ito pag-aari. Ang iyong pandinig ay biyaya sa iyo ng Allah, kapatid. Ang iyong buhay ay biyaya sa iyo ng Allah at hindi mo ito pag-aari. Kaya wala tayong karapatan na tanungin ng Allah, bakit mo ako paparusahan? Wala tayong pag-aari. Kahit ang iyong anino, ikaw ay kanyang iiwan pag wala ng araw at wala ng ilaw. Wala tayong pag-aari. Wala tayong karapatan na magmalaki sa mundong ito. Ang bahay mong maganda ay rizki sa iyo ng Allah. Ang kalusugan mo ay rizki sa iyo ng Allah. At kung bibilangin natin ang biyaya ng Allah, la tuhsuha. Ang biyaya ng Allah, kung bibilangin, wallahi hindi natin mabibilang. Subalit mga kapatid, ang mga biyayang ito ay sinabi ng Allah, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ. Igugol nyo ang ibinigay kong biyaya sa inyo sa landas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nang ibig sabihin, ang iyong pandinig, ang iyong paningin, ang iyong pananalita, ang iyong isip, ang iyong katawan, ang iyong ari-arian ay igugol sa ikalulugod ng Allah, sapagkat ito'y biyaya sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, sabi ko kanina, we're still alive. Dahil buhay pa tayo, dalawang bagay ang ipapakiusap sa atin ng Allah na babalikan natin sa mundo. Sabi ng Allah, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ. Sasabihin ng tao, Ya Allah, Ya Rabb, O aming Panginoon, ibalik mo ako sa mundo ng kahit saglit lamang. So ibig sabihin, ang taong namatay, hindi niya ipapakiusap ang mga hindi niya natapos na gustong gawin sa mundo. Ngunit ang kanyang ipapakausap, at ipapakausap na ito sa maiksing panahon lamang. Ang sabi ng Allah, فَأَصَّدَّقَ وَأَكُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ. Wallahi, ang ipapakiusap niya sa Allah subhanahu wa ta'ala sa maiksing panahon lamang, Ya Allah, naway pagbigyan mo ako na ako'y makabalik sa mundo upang ako'y magsagawa ng sadaka, magbigay ng sadaka. Ang sadaka na nakakalimutan natin, na kung minsan ini-small natin, ito pala ang isang bagay na gusto nating balikan sa mundo. Now, ladies and gentlemen, we are still alive. Kailan pa tayo? O hanggang kailan ba natin ito susundin na kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala? At ang pangalawang babalikan natin sa mundo ay pakiusapan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ibalik tayo sa mundo upang gawin natin ang mga nakaligtaan nating mga mabubuting gawain. Ngunit sabi ng Allah, tinuldukan na po ng Allah, there is no chance for you to come back in this world. Sabi ng Allah, وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. Hindi na po ibabalik ng Allah ang iyong buhay sa mundo. وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا Wallahu khabirum bima ta'malun. At batid ng Allah ang lahat ng ating mga gawain. Kaya mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, wala na po tayong ibang ipapakiusap maliban
sa dalawang bagay na ito. Kaya naman, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, gawin natin ang mga bagay na to. At gawin natin kahit wala po ang buwan ng Ramadan. So ngayon po, tapos na ang buwan ng Ramadan. Tapos na ang iftar. Tapos na ang sahur. Tapos na ang tinatawag na puyat sa gabi. Ngunit mga kapatid, ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang pangaral ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sabi niya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sabi ng Allah, O Muhammad, sambahin mo ang Diyos hanggang dumating ang iyong kamatayan. So ibig sabihin, Eid is not the last day of your ibadah. Eid is not just an Eid na stop na ang lahat ng mabubuting gawain. Ang sabi natin kanina, ang sabi ng Allah, papakiusap mo na babalik ka sa mundo upang gawin ang kabutihan. Ngayon, nagawa mo ang kabutihan, nakapag-practice ka sa buwan ng Ramadan, ituloy nyo na po, hatta atakal yaqin, hanggang dumating sa atin ang tinatawag na kamatayan. Maging si Jesucristo, siya ay pinangaralan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang sabi niya, ibinahagi ni Jesus ang pangaral sa kanya ng Allah. Ang sabi niya, wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Ako'y pinangaralan ng Diyos na isagawa ang pagdarasal at pagbibigay ng zakat habang ako ay nabubuhay. Mga kapatid, si Propeta Jesus at si Propeta Muhammad, parehong kaibig-ibig at mahal ng Allah. Maaari niyang sabihin, khalas, intahal amr, tapos na, huwag ka nang magsala. Walakinnahu qal, u'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin ng Allah hanggang sa ikaw ay umabot ng kamatayan. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbul amal indallahi adwamuha wa inqal. Ang pinakamainam daw, ang kamahal-mahal, kaibig-ibig sa Allah ay ang mga gawaing tuloy-tuloy, na kahit ito'y kakaunti lamang. Mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya ang ating mga gawain. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nusallimu ala rasulihil karim amma ba'd. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man sama ramadana thumma atbahu sitta min syawwali kana qasiyam ad-dahr. Alhamdulillah, ang lahat ng papuri at pasasalamat ay nauukol lamang sa dakilang lumikha, ang Panginoon ng sandaigdigan. Tayo ay magkaroon ng tunay na takot sa Kanya. Ayon sa sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. O mga mananampalataya, magkaroon ng tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala at kwentahin ang mga sarili bago pa man dumating ang kinabukasan. Mga kapatid, maaring yung dalawang bagay na gusto mong hilingin at balikan dito sa mundo ay mararanasan mo kung tayo ay nasa higaan na kung saan wala ng buhay. Huwag na nating hintayin yaon sapagkat may pagkakataon pa tayo. Kaya naman sa pagtatapos ng buwan ng Ramadan ay sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan at sundan ito ng pag-aayuno ng 6 na araw, ay parang siya ay nakapag-ayuno ng 1 taon. Mga kapatid, ito ay hudyat na hindi nagtatapos sa Eid ang lahat ng mga mabubuting gawain, sapagkat dito natin i-implement ang lahat ng ating natutunan.
na kagaya na lamang na mga taong nasa araw ng graduation sa kanilang pag-aaral. Ang tunay na masasabi nating matagumpay ay ang mga taong pagkaraan nilang matanggap ang diploma, sila ay nag-apply at nai-apply nila ang kanilang mga sarili, ang kanilang mga natutunan, ina-apply nila sa kanilang sarili, kaya sila'y nakapagtrabaho. Ganon din tayo sa buwan ng Ramadan. Ang dami nating pinag-aralan, subalit ang mga pinag-aralang ito, sa araw na ito, makakamtan natin ang gantimpalang yaon, subalit magiging tuloy-tuloy ang gantimpalang yaon kung isasabuhay natin hanggang sa dumating sa atin ang kamatayan at dumating sa atin ang tinatawag na araw na maghihiwalay ang ating katawan at ang ating kaluluwa. Mga kapatid, hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan. Wallahi, ang araw na ito ay isang paalala na tayo'y babangon sa Allah. Lahat tayo nakatayo habang isandangkal lamang ang araw mula sa ating ulo. Subhanallah wa bihamdih. Kung ikaw ay lumingon sa kanan, hindi mo kilala ang nasa katabi mo. Maaaring lumingon ka sa kaliwa, hindi mo kakilala ang iyong katabi. Ito na ang hudyat. Ito na ang isang halimbawa na sa araw ng paghuhukom tayo ay tatayo sa harapan ng Allah na wala ang iyong magulang, wala ang iyong kapatid, wala ang iyong kakilala. Tayo lang po ang huhusgahan sa kabilang buhay. Kaya naman hilingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na tanggapin niya ang ating mga nagawang kabutihan at patawarin niya tayo sa ating mga kasalanan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا الذين تقدمون في مقابرهم يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت وتب علينا بعد الموت. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ارزقنا الجنة بغير حساب ونعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. اللهم ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ادخلنا الجنة مع آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأزواجنا وأولادنا وجميع المسلمين والمسلمات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. مبارك Mubarak. إيه مبارك. Allahu Akbar. Allahu Akbar. عيد مبارك. تقبل الله منا صالح الأعمال. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. عيد مبارك. بارك